Inamin ng Iran ang pagkataranta sa plano ni Trump para sa panlupang pagsalakay at tumugon ng malawakang opensiba laban sa mga base ng Estados Unidos sa Golpo kamakailan. Agad nag-react ang rehimen ng simula ni Donald Trump pag-aralan ng mga opsyon gaya ng paggamit ng tropa para sakupin ang mga isla ng Iran, pati na ang pagpapalawak ng pambobomba at pag-atake sa mga pinatibay na pasilidad. Nakatanggap si Trump ng mga panukala para sa posibleng pagsakop sa isla ng Karge at iba pang baybaying posisyon. Habang iniwang bukas ang posibilidad ng isang aksyon sa lupa sakaling ipagpatuloy ng Tehran ang pagharang sa mga rutang pandagat at pag-atake sa mga interes ng Amerika. Ipinakita ng madaling araw ng Hulyo 18, 2026 ang tumitinding presyon. Pinalawak ng Tehran ang mga bansang kasali at nagbukas ng mga bagong harapan laban sa mga pasilidad na sumusuporta sa puwersang Amerikano. Sa Jordan, ipinapakita ng mga post at video ang mga liwanag na tumatawid sa langit at mga pagsabog na iniuugnay sa mga pag-atake sa Mu'afaq Sod Air Base sa rehiyon ng Al-Azhaq. Ayon sa mga account na sumusubaybay sa aktibidad ng militar, hindi bababa sa 4 na misilang tumama sa pasilidad at may mga sundalong nasugatan. May mga post na nagsabing hindi napigilan ng Patriot System ang lahat ng tama at nagpakita ng satellite images ng posibleng pinsala sa base ni Haring Faisal. Ayan sa Gwardiyang Revolusyonaryo, nakapagwasak sila ng mga sasakyang panghimpapawid at mga pasilidad. Ngunit hindi na kumpirma ng Reuters ang mga pinsala. Sinabi ng Jordan na napabagsak ng kanilang defense system ang mga Iranian projectile pero hindi nila kinumpirma ang pagkasira ng fighter jet o bilang ng mga tama na kumalat sa social media. Ipinapakita ng mga video ang isang matinding gabi ng air defense, ngunit hindi nito kayang tukuyin mag-isa kung alin mga estruktura ang tinamaan o kumpirmahin na ang mga lugar na tinukoy sa satellite images ay mga tirahan ng mga Amerikano. Ang pinakamatindi at kumpirmadong pag-atake ay naganap sa Kuwait. Ayon sa mga lokal na autoridad, isang opensiba ng Iran ang tumama sa isang istasyon ng paggawa ng kuryente at desalinisasyon, nagdulot ng sunog at nagpilit sa ilang unit ng kuryente na huminto sa operasyon. Panggalawang pag-atake na ito laban sa mga pasilidad ng desalinisasyon sa loob ng 2 araw. Ang mga pangkat ng emerhensya ay namobilisa, may mga bumbero at manggagawang nasugatan at pansamantalang isinarang himpapawid dahil sa banta ng mga missile at drone. Ipinapakita ng mga larawan ang malaking usok na umaakyat malapit sa urbanong lugar. Umaasa ang Kuwait sa desalinisasyon para sa halos 70% ng inuming tubig nila. Ginagawa nitong isang brutal na pag-eskalada ang pag-atake dahil ang ganitong uri ng pasilidad ay hindi lang nagbibigay ng kuryente para sa mga kagamitang militar. Sinusuportahan din ito ang mga tahanan, mino-ospital, pampublikong serbisyo at ang araw-araw na supply para sa populasyon. Tinangkang gumanti ng rehimen ng Iran sa mga atake ng Amerika, ngunit nauwi ito sa pagdadala ng digmaan sa mahalagang estruktura para sa kaligtasan ng bansang disyerto. Direktang pinanagot ng kagawaran ng ugnayang palabas ng Kuwait ang Tehran at sinabi na ang mga pag-atake sa mahalagang infrastruktura ay naglalagay sa mga sibilyan sa panganib. Ayon sa Iran, inatake na lang sentro ng suporta militar ng Amerika sa Campo Arifian at pasilidad ng radar sa base ng Ali Al-Salim sa Kuwait. Sa Bahrain, pinatunog ang mga sirena habang sinasabi ng revolusyonaryong gwardiya na tinarget nila ang mga eroplano at sentro ng intelihensya sa base ng Sheikh Isa. Sa Iraq, iniulat ng mga otoridad na may mga drone na pinabagsak sa Erbil. Nagpalabas ang Tehran ng mga anunsyo ng pagkawasak sa iba't ibang lugar, ngunit karamihan sa mga pahayag na ito ay walang independenteng kumpirmasyon.
Muling napasama ang Saudi Arabia sa ruta ng mga pag-atake ng Iran sa unang pagkakataon matapos ang halos 3 buwan. Nagpatulog ng mga alarma sa Al-Kharj malapit sa Riyadh at sa Yambu sa baybayin ng Dagat na Pula. Ayon sa mga source na nakausap ng Reuters, ang target ng opensiba ay ang Prince Sultan Air Base na kinahihimpilan ng mga puwersa ng Estados Unidos at nagsisilbing mahalagang punto para sa mga eroplano, pagmamanman, depensa sa impapawid at operasyonal na suporta. Hindi nagbigay ng detalye ang gobyerno ng Saudi tungkol sa mga epekto, biktima o pagkasira. Hindi rin binanggit ng revolusyonaryong gwardiya sa publiko ang pag-ataking ito. Habang nagpapaputok ang Tehran sa iba't ibang lugar sa rehiyon, tinatapos ng Central Command ng Estados Unidos ang bagong pambobomba sa Iran. Kabilang sa mga target ang mga sentro ng pagmamanman, estruktura ng logistika militar, mga imbaka ng armas sa ilalim ng lupa at kakayahan sa dagat. Gumamit ng mga fighter jet, drone, barko at mga tumpak na munisyon para pahinain ang kakayahan ng Iran na subaybayan ng sasakyang dagat, maglipat ng armas at suportahan ng pag-atake malapit sa kipot ng Hormuz. Sabi ng pamunuan ng Amerika, may higit 50,000 militar ng Estados Unidos sa gitnang silangan na laging handa sa bagong aksyon. Makikita na ang pagpapakita ng lakas ng Iran ay tanda rin ng takot sa mas delikadong yugto. Hindi na kailangan ni Trump mag-utos ng malawakang pananakop para dagdagan ng presyon. Maaring tamaan ng limitadong operasyong panlupa laban sa mga isla, daungan, militar, sentrong baybayin o puntong may kaugnayan sa kontrol ng kipot ng Hormuz, isa sa mga pangunahing paraang ginagamit ng rehimen para takutin ang kalakalan ng langis. Ang isla ng Karg ay mahalaga sa export ng Iran at ang iba pang baybayin ay tumutulong sa Teheran na magbantay ng barko at mapanatili ang presensya nila sa dagat. Ipinapakita ng talakayan sa White House na maaring magbukas ng daan ang airstrike para sa mas focus na aksyon kung itutuloy ito ni Trump. Pinaigting ng Departamento ng Estado ang babala sa mga Amerikano sa gitnang silangan. Ang payo ay sundan ang mga abiso ng mga embahada, tingnan ang mga pagbabago sa mga flight at manatiling alerto sa posibleng pagsasara ng himpapawid. Lalong tumindi ang babala matapos ang pagkaantala sa Kuwait at sunod-sunod na sirena sa Jordan, Bahrain at Saudi Arabia. Aminado ang gobyerno ng Amerika na pwedeng magbago ang sitwasyon kaya nagre-rekomenda ng pag-iinat sa panganib ng bagong pagbaha. Isa pang pangyayari kamakailan ang nagpapataas ng presyon sa Teheran. Umusad na ang Iraq at Syria sa muling pagpapandar ng Kirkuk-Banyas pipeline na kayang magdala ng langis ng Iraq hanggang Mediterranean nang hindi dumadaan sa Strait of Hormuz. Lumagda rin ng mga kumpanyang Amerikano ng kasunduan sa pamahalaan ng Iraq para palawakin ang oil field, gas pipeline at alternatibong ruta. Ang mga kasunduang inihayag sa Washington ay umabot sa $60 bilyong, bagaman ang ilan ay pauna pa lamang at nakadepende sa mga gawaing maaaring tumagal ng ilang taon. Ang proyekto ay naglalayong magkaroon ng kakayahan sa hinaharap na hanggang 2 milyong bariles ng langis bawat araw sa koneksyon sa pamamagitan ng Syria. Hindi agad masusolusyunan ang krisis, pero malinaw itong hakbang para bawasan ang kapangyarihan ng Iran sa global na enerhiya. Habang ginagamit ng rehimen ang mga misil para takutin ang mga base, paliparan, planta at rutang pandagat, nagtutulungan ng Estados Unidos, Iraq at Syria para gumawa ng permanenteng daan papuntang Mediterranean. Bawat bagong ruta na umiiwas sa Hormuz ay nagpapahina sa banta na ginagamit ng Tehran para puwersahin si Trump at takutin ang pandaigdigang merkado. Maraming salamat sa panonood ng video na ito hanggang dulo. Suportahan ninyo ang aming proyekto at mag-ambag sa pananalapi sa pamamagitan ng Pixkey na lumalabas sa inyong screen. Kami ay independenteng channel na naglalayong magbahagi ng tamang impormasyon. Malaking tulong ang inyong ambag para magpatuloy kami.